Good afternoon po, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat nga po sa salita mo na aming nga pong mapapakinggan sa hapon na ito. Dalangin po Diyos na ang bawat puso ay gawin mo nga pong isang matabang lupa na kung saan ay maihahasik ang iyong banal na salita. At ito po, Panginoon, ay tutubo, Lord God, at Lord, ito po ay magiging gabay ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. If you have your Bible, please open with me in the book of Philippians chapter 2, verses 6 to 11. So our topic this afternoon, it is about lessons from Christ's humanity. So dito po sa ating text in Philippians chapter 2 verses 6 to 11, basahin po muna natin. Sabi po diyan, we're going to start on verse 2. Okay? Philippians 2 verses 6 to 11. Okay. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped. So dito lamang po sa verse 6, makikita na po natin dito yung humbleness, yung humility po ng ating Panginoon. That even though He is God, no, sabi diyan, He did not consider equality with God something to be grasped, sabi niya. But made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kaya alam po natin na tunay na ang Panginoong Jesus, siya po ay naging tao, nagkatawang tao. 100% human, at the same time 100% God. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Kasi alam natin ang tao sa mundo ito, lalo na pag isinilang na mayaman, maraming pera, ay parang sa kanya na ang mundo, isn't it? No? Pero ang ating Panginoon, although ang mundong ito, lahat-lahat ay ginawa para sa Kanya. Pero nakita po natin kung ano po yung naging buhay niya nung siya ay naririto sa mundong ito. Verse 9. Therefore God exalted Him to the highest place, and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, ganito po dapat, no? Ang gagawin sa ating Panginoong Jesus. Pero alam po natin na sa mundong ito, mas marami pa yata yung mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Yung mga tao na hindi siya kayang tanggapin na siya ay anak ng Diyos at sa Kanya ay mayroong kaligtasan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil isa po tayo sa nabigyan ng pagkakataon. Sa dinami-dami po ng tao sa mundong ito, ikaw at ako ay pinili niya. Kaya nga po, no, we are chosen by God. Pinili po niya tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang sa ganon ay malaman natin ang katotohanan at upang ikaw at ako ay makapaglingkod sa Kanya. So sabi natin, our topic this afternoon is that lessons for Christ's humanity. So titingnan po natin sa salita ng Panginoon, may mga aral po na pwede po nating matutunan tungkol po sa pagiging mababang loob ng ating Panginoong Jesus. So, what are the lessons from Christ's humanity? Number 1 is that Christ is the perfect leader. Perfectong leader po ang Panginoon. No, darating po yung time. Siya ang magiging leader sa mundong ito during the millennial time.
Pero naniniwala ako, hindi na natin yung panahon. Pag dumating yung millennial time, no? Wala na tayo sa mundong ito. No? Kundi, pag tayo po ay nananatili sa Kanya, during that time that the Lord Jesus Christ will become leader in this world, ang kahalintulad na po natin, we will become angel. Pag tayo po ay nakasama sa rapture. Kasi mauuna po muna yung rapture. Because the second coming of Christ, that is the time that He's going to reign in this world for 1,000 years. At yung tinatawag na millennial period. Okay. So sabi niya, Christ is the perfect leader and wants to lead you. Perfectong leader. Naghahanap po ba tayo ng perfectong leader? Praise the Lord, dahil kilala natin siya. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi po niya sa Matthew 20 verses 26 to 28 as our supporting leader, supporting verse, sabi niya doon, "Not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be servant." Kaya kung gusto nating maging leader, no, tingalain, ay kinakailangan pala na maging servant tayo. Servant, maging utusan, maging alipin, sabi po dyan. Next verse please. "And whoever wants to be first must be your slave." Verse 8. "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." So dito makikita po natin na nagpapatunay that Christ is the perfect leader. Kasi sino sa mundong ito, no, na para maging mataas, no, maging dakila, kinakailangan maging alipin, parang kabaliktaran ano. Kasi sa mundong ito, para ikaw ay maging dakila, ay kinakailangan na may pinag-aralan ka, kinakailangan na marami kang pera, kinakailangan talaga na kilala ka sa lipunan, no? Magiging kanya, no? Para ikaw ay tawaging dakila sa mundo. Pero tingnan po ninyo, opposite po sa salita ng Panginoon. Para maging dakila daw po, kinakailangan na maging servant. No? Servant. Kung ating titingnan, di ba, sa mundo, di ba, sabi nila, yung mga nasa government officials, they are called servant. No? Kaya nga nagtitik sila ng exam, civil servant. No? Para sila ay maging magtrabaho sa gobyerno. Pero kung titingnan natin, asan yung servant? Yung pagiging servant. Kasi iba, imbis na sila yung talagang mang-aabot sa mga taong nahihirapan, ang mga tao ang nang-aabot sa kanila. So makikita po natin dito yung pagkakaiba, isn't it? No? Pagbutusan, sige, lumalapit. Pero after, nang nanalo, nako, mahirap nang hagilapin, no? Nandun na kinakailangan magmakaawa ka para sa ganun makahingi ng tulong. So, asan yung pagiging servant? Diba? Sabi nila, they are the servant of the governments. No? So, makikita po natin na ibang-iba sa pamantayan ng Panginoon. Kundi ang ating Panginoong Jesus, yan, naging servant, naging alipin, at handang ibigay ang kanyang buhay. No? As a ransom, sabi diyan, pantubos. No? Mabayaran lamang po yung ating mga kasalanan sa mundo ito. And that is one of the qualification of a good leader, na handa niyang ibigay yung kanyang buhay in exchange, no, sa iyong buhay para ikaw ay maligtas. Okay? So Christ is the perfect leader. Na nagpapatunay po, na sabi niya sa pagiging servant po niya, He want to serve people. No? Okay. Number 2 is that Christ is the perfect human model. Kung kanina leader siya, makikita po natin dito, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus,
upang ipakita na He is an example of a perfect human model. Pag sinabing model, example, na dapat na tularan, huwaran. Pero tingnan niyo ulit dito sa mundo. Diba? May mga tinatawag na model. Beauty pageant. Ayan, mga model na tinatawag. Pero, anong klaseng model? Diba? Pagandahan, pataasan, pagalingan. No? So makikita natin na ibang-iba talaga. If we're going to look around what is happening in this world, no? Yung definition po nila ng pagiging model, ibang-iba sa gustong ihayag po ng ating Panginoon. So Christ is the perfect human model and He is worth imitating. Talagang dapat lamang po na tularan. Kasi kung tutularan natin ang ating Panginoon, of course, no, ay gaganda yung buhay natin, talagang magiging perfect din tayo. Kasi yung tutularan natin, He is a perfect model, sabi diyan. Kaya balikan natin yung ating text kanina sa Philippians 2 verses, hindi pa pala natin nabasa. Okay. Philippians 2 verses 3 to 4. 6 to 11 yung binasa natin kanina. In Philippians chapter 2 verses 3 to 4, sabi diyan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. No? Pero sa mundo, pagalingan, isang it. No? Kinakailangan na, mas magaling ako kaysa dito sa katabi ko. Ay, mas magaling ako kaysa dito sa kilala ko. Kahit na minsan magkakaibigan, pero nagkakaroon ng kompetensyahan. No? So makikita po natin na sa mundong ating ginagalawan, ganito po yung sitwasyon sa mundo in reality talaga. No? Especially, alam natin na nakapaligid sa atin, hindi katulad ng ating pananampalataya. No? Kung nakakarinig sana sila at alam nila ang salita ng Panginoon, of course, no, alam natin na at least may kakampi at may nakakaintindi na kinakailangan talaga na huwag tayong magmalaki. Pero iba ito ang nangyayari sa mundo. No? And then verse 4, sabi dyan, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. No? Pero hindi. Sarili muna. No? Diba? Sa mundo, sabi, kung yung sarili ko nga, no? Hindi ko nga magawa sa sarili ko, gagawin ko pa ba sa iba? Pero dito makikita natin, no, priority pala yung iba kaysa sa sarili. So, each of you should look not only to your own interest, hindi lamang po yung mga naisin natin, yung kagustuhan natin. No? Bigyan din po natin ng pagkakataon. So, ibig sabihin, how we can care others. Paano ba natin maipapakita ng isang tao ay mahalaga sa buhay natin? Kahit na hindi natin kilala. No? So, paano natin maipapakita? One way is that to have respect. Diba napakahalaga po ng respeto? Respeto. Kasi kung may respeto ang mga tao sa mundo, no, ay hindi sila nagmamataasan. Because you will respect that person. Pero minsan ang tao mahilig makialam. Privacy na nga ng tao, pinapakialaman pa. That is gawa ng mundo. Okay? So tinuturuan po tayo dito dahil ang ating Panginoong Jesus, He is our example. And Psalm chapter 18 verse 30, sabi diyan, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. Pag sinabing flawless, talagang walang bahid dungis or malinis, sabi diyan. No?
He is a shield for all who take refuge in Him. Kaya magpasalamat po tayo dahil meron tayong Diyos sa ating buhay. At alam natin na because of Him, marami man po tayong kahinaan, marami man po tayong imperfectness, but because of Christ, we will become righteous in His sight. Yeah. In Matthew 5 verse 48, another supporting verse, Matthew chapter 5 verse 48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So nagpapatunay lamang mga kapatid that Christ is the perfect human model na kinakailangan pong tularan. He is worth imitating, sabi po dyan. Praise God. Okay. Number 3 po, no, na lessons natin from Christ's humanity is that Christ is the perfect sacrifice. He became a perfect sacrifice. Kasi kung hindi po naging perfect sacrifice ang ating Panginoong Jesus, even right now, nagdadala po tayo ng mga animal sacrifices, no? Mga animals as our offerings to God. Pero hindi na kinakailangan. Kasi si Jesus, naging perfect sacrifice na po siya. Saan kaya tayo bibili ng kambing, ng mga pigeon, baka ang mahal-mahal siguro, ano? At saka baka ipinagbabawal ng kainin ng tao. Kasi nga, gagawin na lamang pang-offering. But praise the Lord, dahil sabi po dyan, Christ is the perfect sacrifice. Because He died for us. Hebrews 9 verse 28. Sabi po doon sa Hebrews 9 verse 28, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Okay. Praise the Lord. Dahil napakagandang balita mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesus, siya na po yung nag-sacrifice, kaya na hindi na po kinakailangan na ikaw at ako ay maranasan nating maipako sa krus. Dahil si Jesus lamang po yung tanging pwedeng ipako sa krus. At sa pagkakapako po niya sa krus, no, nandun na po na dala-dala na niya, tinubos na niya ang ating mga kasalanan. So hindi pa man tayo sisilang sa mundong ito, na ipako na kasama ni Jesus ang ating mga kasalanan. No? So, kung ating titingnan, wala pa tayo sa mundong ito, no? Ginawa na ni Lord yung sakripisyo. At mula noon, nag-sacrifice ang ating Panginoong Jesus para sa mga tao sa mundong ito. Ang gagawin na lamang po ng tao is that kilalanin si Jesus, tanggapin sa kanilang buhay. Pero napakahirap pa rin pong gawin ng tao, isang it. Hindi basta-basta pa rin naniniwala ang tao. Kinakailangan pa rin na may mga mananampalataya na kinakailangan magsakripisyo din, no? In order to share the Word of God. At may mga mananampalataya na kinakailangan maging martyr. No? They also sacrifice their life para mahihayag ang salita ng Panginoon. Nagsasakripisyo. But still, marami pa rin po ang hindi naniniwala. Buti na lamang at nabigyan tayo ng pananampalataya. Kasi kung yung pananampalataya natin ay katulad ng pananampalataya ng mga taong may mga relihiyon sa mundong ito, hindi po natin makakamtan, no, ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Hindi natin mauunawaan that Jesus Christ became a perfect sacrifice. In Mark chapter 10 verse 45,
Sabi ulit doon. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kung tutuusin sana, kaya ang mga Jewish people po, marami pa po sa kanila na naghihintay sa pagdating ng Messiah. Even for them, hindi sila naniniwala na si Jesus, siya ang Messiah. Siya ang tagapagligtas sa mundo. Naghihintay pa rin po sila, even until now. Marami pa rin, sabi diyan. Pero dito makikita po natin that Jesus, no, siya po ay pumunta sa mundong ito para maging sakripisyo. Kasi ang alam kasi ng mga Jewish people, pagdating ng Messiah, talagang darating siyang isang hari, no? Darating siya na mayroon siyang kapangyarihan na pwede niyang talunin kaagad ang mga kaaway, no? Yun yung kanilang pananampalataya. Kaya nung dumating si Jesus, no, na siya ay isinilang, no? Alam natin kung ano yung way kung paano siya isinilang, no? Sa isang sabsaban kasama ang mga hayop, no? Hindi siya isinilang na mayaman sa mundo ito. Kaya hindi sila naniwala. So makikita natin ang pamantayan talaga ng tao sa mundong ito, talagang yung kitang-kita ng kanilang mata. Pag nakita ng mata, saka lang maniniwala. Nakita nila na dukha lamang ang Panginoong Jesus, na ang naging tatay at nanay niya sa mundong ito, ang tatay niya isang karpintero. Siguro kung naging tatay niya sa mundong ito nung siya isinilang, ay isang presidente o isang prime minister, ay baka lalong, maniniwala na talaga sila na siya nga ang Misaya. Pero kabaliktaran, no? Kabaliktaran po nung dumating sa mundong ito ang ating Panginoong Jesus. So kung atin pong titingnan, tunay po na inialay niya ang kanyang buhay para sa sanlibutan. So Christ is the perfect sacrifice. Another na makikita po natin, lesson from Christ's humanity is that Christ is the perfect conqueror. Okay. Christ is the perfect conqueror. And He conquered death to give you eternal life. Pag sinabi po natin conqueror, talagang magiging hero. Kasi kung sa labanan, no, at merong awayan, nanalo ka in the battle, you conquer yung battle na yan, no, magiging victorious ka. So Jesus is an example na makikita po natin that He is the perfect conqueror. In Colossians 2 verses 13 to 15, sabi dyan, sa Colossians 2 verses 13 to 15, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Verse 14, having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing it to the cross. And then sabi niya dyan sa verse 15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So dito talagang nakikita natin na merong kapangyarihan, there is power in the cross. No? Na kung atin pong titingnan, tunay ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesus. He conquered even death, maging ang kamatayan. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin naniniwala tayo na mararanasan lamang po natin ang unang kamatayan,
Pero hindi po natin mararanasan ang pangalawang kamatayan. Kasi in the Word of God, alam po natin na lahat tayo, no, ang katawang lupang ito ay babalik sa alikabok. Pero ang kaluluwa at espiritu, pag may Kristong naghahari, no, ito po ay babalik sa Diyos. Pero sabi po sa kanyang salita, time will come. Books were opened. And there is one book na tinatawag na the Book of Life. Sa Book of Life na yan, kung hindi nakasulat ang pangalan mo, what will happen to you? You will be thrown into the lake of fire. Ikaw ay ihahagis doon sa apoy, sa impyerno. At yun ang pangalawang kamatayan. Kaya siguraduhin po natin, mga kapatid, na ang mga pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. So yun palang mga pangalan natin right now ay mahalaga. Kasi ang pangalan na yan ang nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya talagang bawal magpalit ng pangalan. Isn't it? O, dito nga sa Hong Kong, pag nagpalit ka ng pangalan, falsification of documents. At alam natin na napakabigat po ng parusa. No? Yung falsification of documents na yan. Kaya nga yung mga nagpupunta na iba ang pangalan, iba ang birthday, no? At kung umuwi ka ng Pilipinas, huwag kang babalik na iba ang pangalan mo. Otherwise, ang mangyayari sa'yo ay diretso ka sa kulungan. Pati yung pagpapalit ng birth date. Kinakailangan talaga na dito, hindi katulad sa atin, no? Daming peke. Isn't it? Kasi marami sa atin dito yung nagpunta, yung passport ay peke. No? Pinatanda kayo ng agency. Imbis na bata pa kayo, pinatanda kayo ng 4 na taon, 5 taon. No? Ang disadvantage lang nun, pag in-adjust at mas matanda yung taon mo, imbis na may chance ka pang mas mahabang magtrabaho ng Hong Kong, baka hindi ka na makahanap kasi ang alam nila, matanda ka na. Hindi ka naman basta-basta magpapalit ng passport mo at sasabihin yung tamang birthday. Otherwise, sa kulungan naman ang bagsak mo. So talaga makikita natin na there is always consequences kung mali ang ginawa. Dahil hindi po pwedeng maging tama ang mali kailanman. Mali ay mali. No? Favor na lamang po ng Panginoon. No? Pag nakagawa tayo ng mali, ayan, merong gagawin ang Diyos. Katulad natin, actually, na makasalanan tayo. Ang dami-dami nating kasalanan, isn't it? Ang dami-dami nating ginawang hindi tama. Noon, buti na lamang po nang dahil sa Panginoong Jesus, kaya nga yan, binabasa natin. Because of Him, no? Ayan, nag-sacrifice siya. Nang dahil sa Kanya, ang gagawin na lamang natin, lalapit, magpapakumbaba, Panginoon, no? Patawarin mo ako. Magkaroon ng repentant heart. At alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Nagbibigay ng another chance. At salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ay nabigyan ng another chance. Pero sa mundo, di ba, wala silang another chance. Pag nagkasala ka, talagang may kaparusahan. So, yun na naman yung pagkakaiba. Na makikita talaga natin, no, na ang pamantayan ng Diyos ay ibang-iba sa pamantayan ng tao sa mundong ito. Opposite talaga. And Romans 8 verse 37, sabi po dun sa Romans 8 verse 37, "No, and all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." O, tingnan po ninyo, ang ganda po. No? Nang dahil kay Kristo, no? You and me,
we are more than conquerors. Kung si Alexander the Great, he is only called conqueror. But you and me, sabi diyan, we are more than conquerors. O, diba? Kaya, kung atin pong titingnan, no, ito po ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So bakit pa tayo matatakot sa mundong ito? Kung sabi nga ni Jesus, we are more than conquerors because Christ is the perfect conqueror. No? Ginawa na niya. Kaya nung sinabi niya in the cross Calvary, it is finished. Ibig sabihin, kapatid, tapos na. No? Natalo na niya ang kaaway. At mula noon, no, hanggang ngayon, panalo po ang Panginoong Jesus. At lahat ng kakampi sa Kanya, lahat ng kapanalig niya ay magiging victorious sa mundo ito. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ka talunan sa mundo ito. Yes. Hindi po tayo talunan sa mundo ito. So ano man yung sitwasyon natin, ano man yung nai-encounter natin, ano man yung testing, yung trials, yung bagyo sa buhay, hindi po tayo talunan sa mundong ito. We are more than conquerors. Amen. So ito po yung pag-asa po natin, no? Na tunay, na ginawa ng ating Panginoong Jesus. So wala po tayong dapat ipangamba sa mundong ito. Kahit na anuman po yung nangyayari sa buhay natin, ay kalmado lamang po tayo. Because we know and we know that everything hangs on God. That everything is under the control of God. At naniniwala din tayo na walang imposible sa Panginoon. Dahil tunay po, kaya nga ang nais ng Panginoon talagang yung faith natin, yung pananalig natin talagang lumago. Na nandun na hindi man po natin nakikita with our own naked eye, but through faith, the eyes of faith, we know and we know na angkin natin ang isang bagay. Kaya pag sinabing, you are more than conquerors. No? So sa lahat ng ginagawa natin, alam natin na mananalo tayo. Because we are always in the winning side. Kaya purihin po ang Panginoon. At ang panglima po natin, sabi diyan, Christ is the perfect high priest. Perfect high priest po ang ating Panginoong Jesus. And He merciful, loving, and understanding God is Christ became a living, breathing human being. Hebrews 10 verses 11 to 14 as our supporting verse. Sabi ulit dyan. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Yan ang ginagawa kasi on the Old Testament, talagang literal na ginagawa nila. Not like for us in the New Testament, no? Ang gagamitin lamang po natin ang ating faith. No? Pero in the Old Testament, ayan, grabe yung kanilang ginagawa. And then in verse 12, sabi niya, but when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. So ibig sabihin ang tinutukoy pong priest nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Verse 13. Since that time, He waits for His enemies to be made His footstool. 14. Because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Tingnan po ninyo yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? So because of Him, sabi diyan, no? He has made perfect forever. Kaya nga siya po yung tinagurian nating perfect high priest. Bakit perfecto? Kasi because of Him, no? Napakasimple na lamang ng gagawin ng mga tao na minsanan na niyang ginawa. No?
Nagsakripisyo siya. He is a perfect high priest. Pero grabe po yung ginawa niyang humbleness nung siya ay naririto sa mundong ito. Natunay na wala pong makahihigit sa Panginoon. Kaya yung mga ginagawa ng tao tuwing Holy Week, no? Ano ang kanilang ginagawa? Nagpipinitensya. What is the use? Tinapos na ng ating Panginoong Jesus. Kaya, sana yung mga taong ganun yung kanilang pananampalataya, mabuksan ang kanilang pangunawa. Yeah. Nang panalangin din natin para sa kanila, makita nila ang katotohanan na sana sa susunod na Holy Week, hindi na sila magpipinitensya dahil nalaman na nila yung totoo na tinapos na pala ng ating Panginoong Jesus, no? Sa cross of Calvary. Nung siya ay maipako, ang gagawin na lang nila ay tanggapin si Jesus. Kaya kung atin pong titingnan mga kapatid, no? Ang kalagayan ng tao sa mundo ito, kung hindi talaga magbabago, kung hindi talaga magpapakumbaba ang mga tao, hindi nila makakamtan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na kaligtasan para sa kanila. Hindi nila makakamtan ang biyaya ng kaligtasan. So still the gift of salvation ay patuloy pa rin po na ibinibigay ng Panginoon. Kaya lamang ayaw tanggapin ng tao. Kaya sabi po niya, isigit ko muna yung Philippians 2 verse 8. Philippians 2 verse 8. Ay, Ephesians 2 verse 8 ng Philippians. Ephesians 2 verse 8. Okay? Isigit ko lang po yun. Sabi diyan sa Ephesians 2 verse 8. Napaka-basic po nito. In Ephesians 2 verse 8, sabi po niya, okay, for it is by grace you have been saved, through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God. What is grace? Grace means unmerited favor. So sabi diyan, for it is by grace you have been saved. Nang dahil po sa unmerited favor ng Panginoon, ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Through faith. Kaya nga as a Christian, we need to live by faith and not by sight anymore. Kasi yung faith po natin, dapat ini-apply natin yan in every areas, every aspect of our life. What is the opposite of faith? Doubt. Kaya sa ating buhay, wag po nating bibigyan ng puwang ang doubt. Kasi hindi na po yan bagay sa atin. Kundi ang dapat po yung faith natin. Manalig tayo doon sa ating faith na para na nagaling sa Panginoon. No? Kasi yun yung kailangan natin. Para sa ganon, no, through our faith, no, makakamtan po natin the fullness of salvation na ibinibigay ng Panginoon. And this is not from yourselves, sabi diyan, it is the gift of God. So, libreng regalo. Di ba pag gift, ibig sabihin, hindi binabayaran. Sino sa inyo ang naranasan ng may nagbigay ng gift, and then, sasabihin sa'yo, oy, bayad mo? Di ba wala? Gift nga eh. Pag sinabing gift, regalo. Pag sinabing regalo, regalo mo sa isang tao, ibig sabihin, hindi mo yan pababayaran. Kasi kung sisingilin mo, hindi yan regalo. Kundi ibig sabihin, ipinagbibili mo. So alam natin kung ano yung pagkakaiba ng regalo at ipinagbibili, no? Bibilhin at tatanggapin. Ang regalo ay kinakailangang tanggapin.
At ang regalo ay ibinibigay. Okay? So ang Panginoon, nagbibigay. Ibinibigay niya libre. Ang gagawin na lamang ng tao, aabutin. Pero marami pa rin ang ayaw. Ayaw pa rin nilang abutin, libre na nga. No? Ibinibigay na nga ng Panginoon. Praise the Lord, dahil ikaw at ako, no? Talagang inabot natin yung ibinigay na regalo ng Panginoon. Dahil inabot natin, so right now, hawak-hawak natin ang biyaya ng kaligtasan. Okay? It's one of us. Napakasarap isipin na ang biyaya ng kaligtasan nasa ating mga kamay na. Hawak-hawak natin. No? At yan po yung kinakailangan na proteksyonan din natin. That's why sabi rin niya sa kanyang salita, no? Na kinakailangan, we need to work out our salvation with fear and trembling. So, no? Kinakailangan din yan. Kaya nga tinatawag na may faith tayo, kalakip ng action. Because we also believe that faith without action is dead. Kaya yung faith natin talagang nilalakipan natin ng gawa. Kaya ang mga salita na napapakinggan natin, hindi lamang po tayo tagapakinig ng salita, at the same time, talagang ginagawa natin. Sinusunod natin, binibigyan natin ng action. Para yung faith natin ay maging buhay na pananampalataya. So purihin po ang Panginoon. Huwag po nating hahayaan. Kasi alam po ninyo ang kaaway natin, ay gusto niya ulit yan nakawin. Diba ang trabaho niya? To steal, to kill, and to destroy. Kaya binabantayan po niya ang Kristiyano. Kaya kung sinasabi mong may Jesus ka sa buhay mo, no? Dapat nandun din po na palagi kang gwardyado. Because the enemy is there roaming around. No? Tinitingnan niya kung meron ba siya makikitang butas. Titingnan ko nga kung may butas ba dito sa mananampalatayang ito. Yan. At alam natin, the foothold of Satan in the life of a believer is sin. Kasalanan. Kaya kung may kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya, yun yung foothold niya. Doon kanya hahawakan. Yun yung butas niya para sirain ang buhay mo, para hawakan muli ang buhay mo, para nakawin ang hawak-hawak mong kaligtasan. Kaya huwag po nating hahayaan. No? Remember, maging alerto po tayo. Sabi doon, watch and pray. Maging alerto po tayo. We should know our enemy. Dapat alam natin, hindi po tayo ignorante sa ginagawa niya. Especially yung kanyang deception. No? Kasi very cunning siya eh. At saka, he is really a deceiver, manlilinlang. So, wag po tayo magpapalinlang sa kanya. Okay? So, in Hebrews 4 verses 14 to 16, another supporting verse, I'm still in number 5, right? Christ is the perfect high priest. And Hebrews 4 verses 14 to 16 sabi niya, therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Talagang yung faith natin, panghawakan natin. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Kaya nga, siya yung talagang example po natin. Kasi dumaan siya sa temptation, pero napaglabanan ng Panginoon. So sabi niya dyan sa verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence,
so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Praise the Lord. No? So, ang ganda po ng ginagawa po ng high priest natin. No? Ng ating Panginoong Jesus, being our perfect high priest. No? Alam niya. Kaya alam po niya kung ano yung nararamdaman natin, kung tayo po ay nanghihina, alam niya kung ano yung sitwasyon natin. He cares for us. Sabi niya, He sympathizes. No? Alam niya ang ating kahinaan. Alam niya maging ang kaliit-liitang detalye ng buhay natin. Yang katabi mo, kilala mo lang yan noong maaaring mo nakilala mo siya dito. Maaaring may napakinggan ka na sa buhay niya, pero hindi mo yan nakita kung anong itsura na niya nung bata. No? Hindi mo yan naging kalaro nung siya ay bata, isang no? Buti na lamang at nagkaroon ng pagkakataon, nakita-kita ang landas natin nung tayo ay napunta ng Hong Kong. No? Kung hindi tayo napunta ng Hong Kong, hindi tayo magkakakilala. No? So, ngayon lamang tayo nagkakilala. So, kung ano yung alam lang natin ngayon, hanggang doon lang tayo. Hindi natin alam kung ano ba yung talagang totoong pagkatao ng katabi mong yan. Pero ang Diyos, maging sa kaliit-liitang detalye ng buhay natin, He knows it. Sabi nga, maging ang bilang ng ating mga buhok. Imagine that. Gusto mo bang bilangin yung buhok ng katabi mo? Sige, maghihintay ako. Siguro, talagang ang sagot natin, ayoko. Kasi ang liit-liit, di ba? At saka marami, no? At saka hindi pa perfect kung tama ba yung bilang natin. Kasi mamaya yan, baka binilang mo yan pala, 3 buhok na yung binibilang mo, sinasabi mo pa lang na 1. At kung ating titingnan, di ba? And every day, every time, no, may nalalagas tayong buhok. Eh, sabihin. Pero, as the days pass by, may buhok pa rin tayo. Unless lamang na talagang katulad pag nag-chemo ka, no, na talagang nalalagas ang buhok. Pero tingnan po ninyo, ang galing-galing ni Lord. No? Pero ang tao magaling rin. O, di ba? May mga shampoo na pampakapal ng buhok. Yan. May mga shampoo na pampatubo daw pag medyo kwan na, yung nagkakaroon na ng baldness yung buhok, di ba? Iniimbento ng tao. Pero saan din galing yung kanilang karunungan? Galing din sa Panginoon. So, ibig sabihin, everything galing kay Lord. Kaya na-discover nila, kaya nandyan. Pero kung titingnan po natin, mula pa lamang nung nilalang na ng Diyos ang mundong ito, it's already there. Ang ginagawa ng tao ngayon, discovery. They always discover. Kaya pag may bago, ayan, na-discover. Yun ang word na discover. Pero kung tutuusin, nandyan na, mula pa lamang. Nung create na ni Lord ang lahat-lahat, it is a perfect creation. Mapalad nga lamang tayo ngayon in our generation. Kasi dito talaga, yung bang parang yung mga blessing is, dito nabuksan lahat yung mga regalo. Di ba? Kaya kahit na mga gadget, andyan na, no, na talaga upgraded na. Lahat pwede na maging instant. Hindi katulad noon. Parang ang dali-dali na ng buhay ngayon. Sabi nga nila, hindi na daw mahirap hanapin ang pera. No? Hindi katulad noon. Kung titignan nga natin, talagang ibang-iba na, especially the generation right now. Advanced technology na. Kaya ang mga bata ngayon, ay talagang maging ang mga bata. But anyway, no, we have a perfect high priest. Kaya sabi at, pwede po tayo lumapit sa Kanya. Let us then approach the throne of grace with confidence.
Kaya andun na po yung confidence natin. Hindi na po tayo nahihiya. Kasi tatay natin siya. May relasyon tayo sa Kanya. Pag may hihilingin tayo, pwede na tayong lumapit sa Kanya. Kasi tingnan po ninyo, pwede ka bang pumunta sa kapitbahay, no, na hindi mo kaano-ano, hindi mo tatay, pwede mo bang sabihin sa Kanya, bilhan mo nga ako ng pagkain ko? Diba? Wala kang confidence na magsabi. Pero sa mismong tatay mo, kahit na malayo pa siya, kahit na hindi mo pa nakikita, yan, pwede mong ipagsigawan. No? Nasabihin na, tatay, bilhan mo nga ako ng pagkain ko, itong ako mo. No? Kasi andun yung confidence na tatay mo siya. So, ganun din po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi dyan, we can approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kaya sa oras ng pangangailangan, alam natin na nandyan ang kamay ng Panginoon na kikilos sa ating buhay. Amen? So sabi natin, what are the lessons from Christ's humanity? Christ is the perfect leader na kinakailangan po talagang tularan na He is the one who can lead us para maging maayos po yung ating daraanan, yung buhay natin. Christ is the perfect human model. Oh, He is worthy na tularan natin. Christ is the perfect sacrifice. Naging perfect sacrifice na siya. Kaya na hindi na po kinakailangang kung ano-ano yung dadalhin natin para maging sacrifice natin, maging sin offering. So, tinapos na po ng ating Panginoon. Number 4, sabi natin, Christ is the perfect conqueror. Kaya hindi po tayo talunan sa mundo ito. And of course, Christ is the perfect high priest. Na siya po yung ating high priest na pwede po nating lapitan anumang oras, anumang pagkakataon. In our conclusion, dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Hebrews 2 verses 14 to 18. Okay. Sabi po dyan sa Hebrews 2 verses 14 to 15, ay to 18, sabi niya, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, He might destroy him who holds the power of death, that is, the devil. So alam na po natin na maging ang kamatayan ay napagtagumpayanan na po natin na po ng ating Panginoong Jesus. Okay? And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. And verse 16 sabi niya, for surely it is not angels He helps, but Abraham's descendants. Remember, you and me, we are Abraham's descendants, spiritually. For this reason, He had to be made like His brothers in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Pag sinabing atonement, ayan, binayaran, atone. Yeah. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Kaya kung atin kung titingnan mga kapatid, na pagtagumpayan na ng ating Panginoon, na paglabanan po niya, maging ang mga temptation, diba? Alam natin, yung example po ng temptation ng ating Panginoon, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, and after that, here comes Satan, and he tempt the Lord Jesus Christ. So, during the temptation, nakita po natin kung ano po yung ginawa ng Panginoon. Ang isinagot lamang po niya kay Satan is that the Word of God. Kaya lamang ang maganda,
Jesus know how to use the Word of God in a proper way. So, ganun din po ang bawat isa sa atin. Hindi lang basta-basta nasasabihin mo yung salita ng Panginoon. Kinakailangan na maunawaan mo. Kaya nga po, pag tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, in order to fully understand the Word of God, tinitingnan natin ano ba ang sinasabi before this verse and after this verse para makuha po natin yung meaning. Hindi lamang po tayo kumukuha ng isang verse and then nag-i-stick na tayo doon. Kaya marami po ang namamali sa mga explanation kasi kukuhanin lang nila yung katiting. And then doon na, mag-i-stick na sila doon. Hindi na nila titingnan kung ano ba yung sinasabi before and after para maunawa ang mabuti kung ano ang ibig sabihin. So we know that our Lord Jesus Christ, napagtagumpayan po niya ang tentasyon, no? He knows how to use the Word of God. Si Satan, basta Word of God yan, sasabihin lang niya, no? Na hindi niya iniisip. So, yun po yung pagkakaiba doon. So, even for us, ang salita ng Panginoon, we need to use it in a proper way. Para talagang mapakinabangan natin yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Because we believe that the Word of God is powerful. So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Jesus dahil tunay po sa pagiging mababang loob niya, sa pagiging humble po niya, ay natupad ang kanyang misyon. No? At alam natin ang ending, tunay na iniligtas niya ang mundo, ang sanglibutan. Binigyan niya ng pag-asa, binigyan niya ng bagong buhay ang mga tao na mananalig sa Kanya at magkaroon ng buhay walang hanggan. Amen. Panginoon, salamat Lord God sa ginawa mo sa Cross of Calvary, Lord, na kung saan tunay, Panginoon, na Ikaw, O God, ay nagpakumbaba. Naging alipin ka, Panginoon, naging sakripisyo ka, O Lord God, upang sa ganon ay maipakita mo sa mundong ito, O Lord God, na kinakailangan po ang pagiging mababang loob. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na tinuturuan mo po kami, O God, na kami po ay magkaroon ng mababang loob, that we can be able to become humble ourselves, O God. Na ang pride po, Panginoon, hindi ka po nalulugod, O God, kung mayroong pride na nakatago sa buhay ng iyong mga anak. Kaya dalangin po, Diyos, patuloy, O God, nabigyan mo po kami ng isang pusong mapagpakumbaba, na Ikaw ang aming halimbawa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang taas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa